Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga itong tutukan subong nga Miyerkules, strikto nga pagpatuman sang curfew for minors kag police visibility sa Iloilo City ginapatutukan na sa kapulisan bangod sa kinagamo sa mga pamatanon. Siyam ka grupo sa mga pamatanon na monitor sang Iloilo City Police, may 86 ka miyembro, iban sa mga iniipaidalom sa community service. DOE ginmandong gilayon nga pagbalik operasyon sang mga power plant sa Visayas kag Mindanao kasunod sang yellow alert status. Duha ka lalaki nga ginaligar nag-hold up sa nagabaligya sang cellphone sa Bacolod City nadakpan kagin kastigo sa mga residente. Iloilo City Police Office ginatutukan ang pagsolbar sang pagpang-hold up sang online seller sang alahas sa Lapus. Kag modernized PUJs magabiyahe na sa bagong nga ruta para masolusyonan ang problema sa transportasyon sa Barangay Lanit Haro. Tricycle drivers nagapamatok. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, Iloilo City Police Office ginatutukan na ang siyam ka grupo sa pamatanon sa syudad. 27 ka pamatanon nga naimbolbar sa gamo sa Mandurriao kag Haro ipaidalom sa community service. Si Kim Salinas nakatutok. Plano nga tipunon sa isa ka youth camp ang 86 ka children at risk nga na-monitor nga kabahin sang siyam ka mga grupo sa syudad. Suno sa Iloilo City Police Office, 4 sa mga ini ang nakabase sa Molo. May tag-isa sa City Proper, La Paz, Haro, Lapus kag Mandurriao. Apang liwat gin klaro sang ICPO nga wala sang na-record pa nga establishado nga gang sa syudad. Nagapadayon pa ang profiling sang ICPO sa iwan pa nga grupo sang pamatanon. We are constantly monitoring them sa Ilabalay. Number one, ang pinakatuyo, taga is to rescue them. No? We are aligning our activities with the Iloilo City government, and we were given ample budget and time for activities. Lakip na sa 86 ang 22 ka mga pamatanon nga inibulbar sa gamo sa Mandurriao kag sa stabbing incident sa Haro. Ang mga ini ang plano nga ipaidalom sa community service ng Committee on Social Services sang Iloilo City Council. Ini na ang naplastar sa mga ibulbano sa natabo nga debriefing kahapon sa Iloilo City Hall. Palimpyo sa Plaza Libertad o palimpyo sa CR or sa Esplanade. Pwede man na sila dito sa barangay hall nila, manghilamon to sila. Or kung dito sa mga olimpiyuhan nila, ang declogging to sila sa ugsaran nila. Importante, mabalaan nila kung may ginobra sila nga sala. Samtang nagpasar naman sang resolusyon si SK Federation President Jelma Implica nga nagahingyo sa kapulisan sa istrikto nga pagpatuman sang curfew for minors kag police visibility. Sige-sige man ang programa sang SK agon mapahilayo sa malain nga grupo o kun buluhaton ang mga pamatanon sa syudad. Ang SK sa ilang mga barangay, hindi lang na sila ga-conduct sa isa lang ka-activity, sa isa lang ka-center of participation, but ang unod sa ilang development plan, so we have governance, education, peace building and security, social inclusion and equity. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Visayas grade liwat nga ginpaidalom sa yellow alert kaina sang aga. Department of Energy nagmando sang gilayon nga pag-restore sa mga planta sa Visayas kag Mindanao agud mabalik sa normal ang supply sa grid. Si John Sala nakatutok. Matapos ginpaidalom sa yellow alert status ang Visayas Grid alas 7 kaina sang aga tungod sa unplanned o forced outage ang 17 tanan ka mga planta samtang ginkulang naman nga kapasidad sang 4 ka mga planta. Alauna subong nga hapon ginlift ang yellow alert status. Suno sa National Grid Corporation of the Philippines Western Visayas, yara na sa 2,711 megawatts ang available capacity samtang ang peak demand naman ang yara sa 2,217 megawatts. Basically normal na no ang aton nga Visayas Grid, ang aton nga contingency reserves na meet na niya ang balik sa normal requirements. So good as back to normal lang kita. Ininang ika-4 ka adlaw ginpaidalom sa yellow alert status ang Visayas Grid halin sa Agosto 1. Gani nagmando na ang Department of Energy sa mas madasig nga restoration o kung pagbalik sa normal nga operasyon sa mga planta sa Visayas Grid agud ma-stabilize ang supply sang kuryente.
Sa ginpagawa nga press release ang DOE, ginpahayag ni Secretary Sharon Garin nga ang restoration sa mga planta ang dapat mangin urgent. Ginmanduan naman si Undersecretary Mario Marasigan nga magpakig-angot sa mga apektado nga planta agud makapangita sang mas madasig nga solusyon. Liwat naman nga nagapanawagan ng NGCP sa mga konsumidor nga magkinot sa paggamit sang kuryente samtang nagapabilin nga manipis ang reserba sang kuryente sang Visayas Grid. Upod kay Hans Di Siato, John Sala. 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, kontraktor ng duwa ka drainage project sa Bacolod City, posible i-blacklist ang LGU bangod sa wala natapos ng mga proyekto. Si Adrian Prietos nakatutok. Matapos ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga i-review ang mga proyekto kontra baha. Duha ka drainage project sa Bacolod City ang ginapausisa sa alkalde nga ginponduhan sa LGU. Ang nasambit nga drainage project amo ang sa palibot sang Pope John Paul II Tower sa reclamation area kag sa Procnangka sa Barangay 3. Kami na kayo na nila ang drainage going to bye-bye or reclamation. Amo man Japon, kay damo to siya yan ang ginagwaan. Dugay na daw mga 1 year nang uro. Isa lang ang kontraktor sa duha ka proyekto nga wala pa ginhingadlan sa LGU. If indeed there are projects nga wala naga-comply, then the city will terminate projects. No? May bangod nag-lapse na sa schedule. Yan ang syudad. No? And probably blacklist contractors or companies. Nagtukod na ang LGU sang Contract Termination Review Committee nga magatutok sa procurement process kagisado sa mga proyekto. Ini agud matumod kung kinahanglan na nga i-blacklist o kung hindi na pwede makapasakop sa mga bidding sa LGU. Samtang, nagpatigay na sa case conference sa Bacolod City LGU garbage collection contractor. Ang masobra sa kamilyon ka pesos ka penalidad sini ka contract violations ang ibuhin sa ginabayad sang syudad sa kontrata. Ginatunan pa kung ipadayon pa ang serbisyo sa garbage collector bangod sa mga natumod nga violasyon sa kontrata. You know, kung hindi mo makomply ang imo contractual obligations, paano ka i-continue? Mahuyata that we are speaking, this amount is involved, is not a joke. That is 303 million. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo City Police Office ginaimbestigaran kung may grupo sa syudad nga nagapatigayon sa modus sa pagpang-hold up sa mga online seller. Si John Sala nakatutok. Ginatutukan na sa Iloilo City Police Office ang pagsulbar sa insidente sa pagpang-hold up sa isa ka online seller sang alahas nga naglutad sa Barangay Lobo, Clapus ang Lunes, Agosto 4. Padayon pa ang pagkuha sa mga kopya sang CCTV sa mga posibleng ginagyan sa mga sospek kasakay sa motorsiklo. Base sa tracking sang GPS ang cellphone nga lakip nga gintaban sa mga sospek, naglabay sila sa Lopez High na Haro padulong sa Taft North Mandurriao kag pakadto sa Halandoni Haro. Based na sa locator sang cellphone no, sang biktima. So ginaano pa na tingwaan nato nga makakuha kita sa mga CCTV footages kung nag-agi man dito. Ginakabig sang Iloilo City Police Office nga isolated case lang ang insidente. Apang ginapadalman pa kung mayara sang grupo nga sa likod sini. Malapit 150,000 pesos nga balor sang alahas, cash kag cellphone ang nakuha sa mga sospek sa biktima. Base sa paayag sang biktima, posibleng may grupo nga yara sa likod sa insidente, bangod may isa ka sa lakyan nga kasubo nga nagaserbi nga lookout. May isa man kalalaki nga among ginapatihan sini nga naghatag sang go signal. Bagay nga ginaimbestigaran pa sa kapulisan. Pahanumdum sang ICPO sa publiko nga mangin alerto kang hindi dapat makampante. Ang ining mga sindikato, they are just waiting to find a suitable time kag opportunity nga maka ubra sang ilang mga modus operandi. No? Wala man gilayon makaresponder ang kapulisan bangod wala ma-report gilayon sa ilang insidente. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga modernized PUJ na tala na magbiyahe sa Lanit kag Takas Haro. Apang mga tricycle driver nagapamatok. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok.
Sang nagligad lang nga 2024 sa nangin full swing ang implementasyon sang Local Transport Route Plan sa Iloilo City. Sa idalom sini ang 17 ka rationalized routes kag 8 ka bag-o nga mga ruta. Lakip sa mga bag-o nga ruta nga lanit takas padulong sa Quintin-Salas kag inang ginalauman nga ipatuman na sa madali nga panahon. Ang pumuluyo sa duha ka barangay nagapanguna nga transportasyon ang tricycle. Gani ang pila sa mga ini ginaabi-abi ang plano. May advantage kay sometimes diba super init. So, amo na, convenient for me ang modernized jeep. Apang kun may nagakalipay, may nagapangasubo. Ang mga tricycle drivers ng Takas Haro nagsulat sa Iloilo City Government agud ipabutyag ang ila pagpamatok sa pagbiyahe sa modernized PUJs nga magalabay sa ila ruta. Nagapangabay kami kay Mayor nga kung pwede hindi na lang pagpagyan para nga ngamon pangabuhi. Kada ngamon estudyante masigi namon pa eskwela karon kung pagyan nila wala kami papiti sa mga estudyante kag pagkaon ng estudyante. 122 ka mga tricycle driver ang maapektuhan sa tion nga magsugod ang biyahe sa modernized PUJ sa Takas. Suno kay punong Barangay Poral, ginpahibalo kuno sila nga subong nga Agosto masugod ang biyahe. Kung pwede lang hindi lang niyang kagi, pwede man sila kagi nga halinlanit, lusot buwang, no, kag maglusot highway, lusot ng city. Pati ang mga tricycle driver sa Lanit, ginakabalakan nga madulaan man sila sang income. Medyo pamandaan, tapos pasudlan pa ka amuna. Ano dulang di kuwao naman pasero, ma'am, kung pasudlan pa gid. Panindugan sang Iloilo City Transportation and Traffic Management Office nga kinahanglan mapatuman na ini tungod nagligad pa nga tuig nagsugod ang LPTRP sa syudad. In-meeting, pagti nagapabutyag man ang barangay nga iti affected ang biyahe sang ilang tricycle dira. No, pero that is not a rason. Kami being gin-approve na ang Local Public Transport Route Plan, i-implement ginaya nga dapat maagi dira ang aton nga mga traditional or modernized jeep. Kay ti hatagan naton sang opsyon ang mga pasahero. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, isa ka lalaki na huli kam nga ginsunog ang basurahan sa kilid sandalan sa Molo. Barangay ginatulid pa kung residente o kung naglabay lang ang suspect. Si John Sala nakatutok live sa Barangay San Pedro, Molo, Iloilo City. John? Jert, hindi lango-lango ang mang-tripping gamit ang kalayo. Gani pa dayon sa karon nga ginapangita sang Barangay Council sang San Pedro Molo ang lalaki nga nagsunog sang basurahan. Sa sining nga kuha sang CCTV camera sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City kagabi, makita na gulpiyada nga pag-ibwal sang kalayo sa kilid sang dalan. Ini naghalin sa kaing nga nagaserbi basurahan. Makitaan man nga may mga salakyan pa nga nakapark malapit sa gintutdan nga basurahan. Maayo na lang kag nakita nini sang isa ka residente kag gilayon man nga ginpalong ang kalayo. Sa isa pa ka anggulo sang CCTV camera nakuhaan ang ginaligar lalaki nga nagtutuod sang kaing. Sa nagligad nga November 21, 2024 may isa ka dako nga sunog nga nagluntad sa barangay. Gani madamo nagakahangawa sa posible liwat nga magluntad ang sunog. Suno sa punong barangay padayon pang ila investigasyon kung sino ang lalaki. Why pa naton ma-identify kung residente siya sa barangay or hindi or nalibala borders, no? Kagang nakita naton sa CCTV no, sa barangay, nagalakat man lang siya kag tapos may ginsindihan nga something do papel or tela, siguro nga may gasolina kag ginaboy sa kaing. Duda ni Kap La Pascua, posible halin sa obrang lalaki bangod sa CCTV footage, kasubo nga nakasuksok inisang slacks kag puti nga bayo. Para sa kapitan, delikadong natabo kagabi, labi na nga nahamtang malapit sa isa ka establishmento ang ginsunog nga basurahan. Panawagan ni Kap La Pascua sa lalaki nga ginatudlo naghimo sini. Mag-surrender ka lang sa barangay,
Para at least makuha naman side mo kung ano yung imo tripping nga nag-amamo sa to. Suno sa Bureau of Fire Protection Iloilo City, madamo na sa mga sunog nga nagluntad sa diin naghalin ini sa mga ginahaboy nga flammable material sa basurahan. So, na-dispose na din properly ang aton nga basura. Nakag-avoid ta ang pagdabok. But then it is also environmental issue man ang pagdabok sa basura mo. As well as, kung kapanagrilyogin man kita, be responsible smoker man. Never nga tapos sa panagrilyo, i-make sure taman napatay gid ang baga. Kaya gamay lang na yung baga. Pwede na yan makasunog sa balay. Jert, ginapadalman sa karon sa Barangay Council sang San Pedro Molo kung ano nga reklamo ang pwede ipasaka batok sa sospek. Jert? Madam Oged, salamat sa detalye Kapuso John Sala. Sa iban pang balita, 5 ka estudyante sa Senior High School sa La Paz nakuhaan sang letrato, nagsakay sa isa ka motorsiklo. Mga estudyante ginpatawag na sang bulutuan. Si Kim Salinas nakatutok. Sang damlag lang nakitaan sa social media ang nagkalain-lain na lang ang mga stand sa motorsiklo kag tricycle. Kahapon, isa naman kalaragway ang ginpadala sang concerned citizen. Makitaan diri ang pagdinasok o kung pilit nga pagsakay sa 5 ka malalaki nga estudyante sa isa lang ka motorsiklo. Sunod sa concerned citizen nga nagpaiway na nga magpa-interview sa news team, nakita gid sini nga nagaandar ang motor. Apang sangkuan na sang laragway, nagpundo ang mga ini. Ang insidente ang natabo sa atubang sa La Paz Plaza kahapon sangod to. Ang mga estudyante natumod nga senior high school student sa La Paz National High School kag lunsay 17 anyos. Sunod sa assistant school principal, upod nga naghalin sa bulutuan ang driver nga si Elias Mark kag ang kasiri nga si Elias Nonoy agod magpanyaga. Sang nagamot sa La Paz Plaza, ginlambatan sila sang tato nila ka-classmate nga si Elias Toto, Buboy kag Basyong. Apang ginpanindugan ko sang driver nga wala ini makabiyahe palayo nga angkas ang tatlo. Wala mo naman ang mga kabataan nga mga minor de edad, do gusto nila yung joyride balang ginatawag. So ginawida ilang motor sa ilang classmate. Wala man sila sinagsakay kaya nag-drive ko naman gani. Dason after pila ka 2 ka dupa, wala na sila yung nag-upod. Ginwarning nga na mga ini kag plano man ipatawag ang ila ginikanan. Mga parents nga dapat ilaman tagaan oportunidad na kabataan nila nga ilaman disiplinahon kag ilaman guidan correctly kay ti kami sa eskwelahan ginatudlo ginabon ang maayo kay insakto nga pamastatsan. Isuan man sa Shokos Orders ang Land Transportation Office 6 ang mga ginikanan sa mga estudyante. Suno kay Head Osman, klaro ini nga paglapas sa safety regulations ang ahensya. Ang capacity mo sa motor 2, 1 rider ka isa ka back rider. Definitely, this is not an encouraging sight, no? Kaya basi kita sa iban kag kung waging call naton attention basi mambali ang iban nga normal ani, no? Sunod sa LTO 6, ginaplano nila ang pagpakigangot sa SDO Iloilo City sa pagpatigayon sang information drive sa mga bulutuan. Upod Kiromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ahente sa pagbaligya sang kasapatan sa Kabatuan, Iloilo, ginbuno patay. 5 ka beses nga ginbuno sa lawa si alias Kenneth sang wala makilalan nga suspect sa Barangay Zone 3 kagabi. Sa investigasyon sang kapulisan, nasugata sang biktima upod sang iyatiyo ang suspect kagin sa way bangod mapadulong ang lalaki sa suba. Naghingyo naman ang suspect sa biktima nga makasakay sa iya angkar-angkar apang nagpamaliban ini. Hinali na lang ginbuno ang suspect o kung sang suspect ang biktima. Gindala pa sa ospital ang biktima apang ginbawian sang kabuhi. Ginapahayag nga yara sa impluwensya sa makahulubong nga ilimno na ang suspect nga gilayon nga nagpalagyo. Padayon pa ini nga ginatumod kag ginapangita sang kapulisan. Posible ma'am kay ang tong nasugatan nila ma'am nakainuman. So amon nga pag-analisar daw natripan lang tumam ang aton nga biktima. Sa dugang nga balita, 2 ka lalaki nga ginaligar ng hold up sa Bacolod City, pilason sang ginkastigo sang mga residente. Si Aileen Pedreso nakatutok. Ini ang sitwasyon sang 2 ka lalaki matapos nakasiguhan sa pila ka tambay kag residente sang Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Husto na lang sila magduko samtang nakaposto sa mga ini sa ginaistorya sang kapulisan.
Sunod sa kapulisan, ang mga lalaki sa video amo Sanday alias Steph 20 anyos kag alias Lennon 30 anyos ang ginatudlo ng hold up sa manugbaligya sang cellphone nga si alias Hero 20 anyos. Ang ato nga biktima nagtransaksyon ni sang cellphone ngay nalabayan niya ning duwa iti yang obra is panglibod sang mga sekanan nga cellphone gin-offer yan samtang nagatransaksyonan sila nag-withdraw ni ang aton nga mga suspect sa transaksyon kag nag-declare hold up sa aton nga biktima. Base sa payag sang biktima sa kapulisan, gintayaan siya sang gunting sa duha ka mga sospek matapos nakuha ang cellphone apang hugot ini nga ginpanginwala sa mga sospek. Paling pagkitaan na mo na nagamba sa kung may bigyan ni cellphone tol. Mo to ambala ko man sila nga istoryahan na bako klaro iyamba ko sinyo ko anong tsakton. Mo doon naglaga ko maghihirap ko nila solo kasi lolo ko. Ako yung nadamay lang kuya. Iyang magiging dapat sala mo. Pinapabulig lang sa ako, nabi ko ganun may atraso saya. Buhay ito sa akin mo. Huwag kuya gunting yan dalang ako. Ginatutukan sa kapulisan kung may iban pa nga na biktima ang duha ka sospek nga may iban pa nga ginaubra sa lugar. Bali sa aton nga pag-imbestiga ma'am, mga bugaw na sila sa Golden Field kung gabi. Daw posible nga kung may opportunity nga kita nila nga may chances. Gintinguan sa news team nga makuhaan sang bayan ng biktima apang wala na ini sa lugar. Nabawi na sini ang cellphone. Magapangatubang sang reklamo nga robbery hold up ang duha. May dugang nga reklamo nga paglapas ng RA 9165 nga tubangon si alias Lennon matapos makuhaan sa 3 ka sachet sang suspected shabu. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka rider samtang pilaso naman ang 3 kag iban pa sa nagbungguan ay ang 2 ka motorsiklo sa barangay Pasencia, Tobias, Fournier, Antique. Sunod sa kapulisan, nagasugataay ang motorsiklo nga ginamaneho ni alias Dil, 20 anyos kag may isa ka angkas kag motorsiklo nga ginadala ni alias Win, may 2 ka angkas. Nagbungguanay ang 2 ka motorsiklo. Bangon sa mabasko nga impact, ginbawian sang kabuhi si alias Dil. Pilaso naman ang angkas sini, subong man ang isa pa ka rider nga si alias Win, kag 2 ka angkas sini. Ginaimbestigaran pa sang kapulisan kung sino ang may kapaltahan sa aksidente. Mga kapuso, lalaki patay sang ginbuno sa Kabangkalan City samtang negosyante patay sang gintiro sa Banwa sang Ilog. Suspect patay man sa natiruhan sang kapulisan. Si Eileen Pedreso nakatutok. Ginbawian sang kabuhi ang 50 anyos nga negosyante nga si alias Pat sang gintiro sa barangay Dankalan Ilog kahapon sang aga. Sunod sa kapulisan, yara sa guwas ng covered gem ang biktima sang ginsunod sang sospek kag gintiro. Nagalakat dira sa may tubang sang covered court. So dagin sunod ni siya, ginsunod. Pag-abot dito sa area, dito sa nalapot mo to na gintiro siya. Nakaagom ang biktima sang igo sang bala sa tiyan, paa, kamot kag abaga. Nasalabat ang isa ka persona nga naigo sa latrasan apang yara na ini sa establing kondisyon sa ospital. Samtang patay ang sospek na si alias Dodoy sa gintiro sang nagresponder nga kapulisan. May mga pilas ini sa liog, abaga kag kamot. Ginaimbestigaran pa sang kapulisan kung naipod ang sospek sang ginhibo ang pagpangtiro sa biktima. Na-recover sa lugar ang motorsiklo sang sospek. Ang motive nga ginasundan naton is contact on property. Land, kag ang school mismo ginapanagian. Ginkumpirma man sa kapulisan nga may nabato na nga pagpamahog ang biktima antes ang insidente. Previously suspect man ni siya sa shooting incident nga natabo dito sa barangay Pingot sang May 19, 2025. Wala na matabangan matapos nakaagom sa mga pilas sa lawas ang 26 anyos nga si alias Lloyd sa barangay Salong, Kabangkalan City. Sunod sa kapulisan, ginsunod sang sospek ang biktima nga iyabayaw kag ginbuno. Gintuyo pa nga bunon sang sospek ang iautod nga asawa sang biktima. Ang ining suspect do ara man sa watch list na sang newly identified nga that personality. Isa man isa ka karason kung to lain-lain ang ginapaminsar. Eileen Pedraso, 1 Western Visayas. Ginpasakaan na sang reklamo nga frustrated homicide ang e-bike driver nga nagbunggo
kag nagbuno sa isa ka traffic enforcer samtang naga-duty sa barangay Kagbang Oton, Iloilo. Ginkilala ang biktima kay alias Catalino, 54 anyos. Samtang ang suspect amo si alias Baby, 43 anyos, Lunsay, residente sa nasambit nga barangay. Sunod sa Oton Municipal Police Station, 3 ka beses nga nagbalik-balik sa lugar ang e-bike driver nga wala nagasuksok sang bayo antes niya ginhungod nga bungguan si Catalino. Nagbaisay ang duha tubtob nga nagkuha gilayon sang screwdriver ang suspect sa iya nga e-bike apang nakita ini sang enforcer kag ginagaw. Dason nga nagkuha sang kutsilyo ang suspect nga amo ang gingamit sa pagbuno sa biktima nga naigo sa nawala nga paa kag tudlo. Nag-agaway pa sang kutsilyo ang duha rason na pilasan man ang suspect sa paa. Gindala ang biktima sa RHU Oton agod mabulong. Samtang gindala naman sa ospital ang suspect. Based sa investigation na conduct sa aton investigator on case, may all grudges in sila. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Pila ka mga motorista nga madugay nga naghulat sa ila plaka nakuha na gid ang ila registered plate sa Land Transportation Office 6. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. 3 na katuig nga wala sang license plate ang motorsiklo ni Manong Junala. Temporary plate gihapon ang iya ginagamit. Sa Upland Stop Plate and Go sang Land Transportation Office 6 nga ginpatigayon sa Haro Plaza kaina sang aga, iya na gid man ini nakuha. Siyempre may importante lang kay para man nga iskantiyan nila makatravel do hindi man hindi ka man sa risgo may plaka na yung motor. Ang iban nagkalit nga magkuha sang plate number bangod nagakabalaka nga madakpan sang ahensya. Dapat updated man tapos wala na yung plaka. Siyempre para manasamon sa security. Sunod sa LTO 6 tuig 2016, tubtob subong nga 2025 nga mga plaka ang mahimo na nga makuha. Ang iba naman nga plate number ang madugay na nga na-release sa mga car dealer. Ang mando sa aton nga DOTR kag sang central office naton nga ang aton mga plaka is within the whole Philippines is uniform. Tinutuyo sang ahensya nga mapadasig ang distribusyon sa motorcycle plate sa bugos nga pungsod. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, ginhearts ang netizens ang station ID para sa 75th anniversary sa GMA. May ara na ini sa masobra 6.8 million views online. Ang mga moments kag behind the scenes ang pila ka kapuso stars, lantawunta sa pagtutok ni Tess Ordales. Proud kapuso, halin sa tubtob subong. Ina ang feels ang lalantaw na sa mga kapuso ang GMA 75th Anniversary Station ID. Gina-heart man nila online kag subong may more than 6.8 million views and counting pa. Nag-comment man sa ginapang pangimbulahan ng pila ka netizen nga nagpahayag na nakadulot sang goosebumps ang Station ID. Hindi ko nalahog-lahog ang 75 years nga pagpalayag sang istorya sa mga Pilipino nga nagadala sang inspirasyon. Ginbantayan man sang iba ng ilang paborito nga kapuso stars. Pareho na lang Nanday Jillian Ward kag Sofia Pablo nga tuparay sa isa ka frame. Sa shoot sang Station ID nagtingob away from their busy schedules ang madamo nga kapuso personalities. Makita man ang kulitan behind the scenes, pareho na lang sang selfie with multi-awarded broadcast journalist Jessica Soho ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. May photo man si Yan with hubby Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Ang pa-heart na ni Will Ashley kag Mika Salamanca, pati syempre sang GMA Integrated News Personalities. Ang sweet moments na ni Barbie Forteza kag David Licauco. Subong man ang bonding na ni Miguel and Felix, Derek Monasterio, Allen and Sai, kag Anton Benzon. Para kay Alden Richards, may pitik sa tagipusoon ang mensahe sang Station ID ngay sa love letter para sa mga kapuso. Kasi yun nga, parang it's really not for them. Wala naman talagang GMA. If walang naniwala, walang nagtiwala, at walang sumuporta sa network, hindi siya abot ng 75 years. That moment na nandun lahat ng artista ay masaya kaming makita silang lahat. Tess Ordales, One Western Visayas.
Mga kapuso, duha ka low pressure area na ang ginamonitor sa pag-asa sa sulod kagwa sa Philippine Area of Responsibility. Ang yara sa gwa sang PAR, ulihin na siplatan sa kalayoon nga 2,895 kilometers na sidlangan sang extreme northern Luzon. Manubo ang tsansa sini nga makaapekto sa pungsod. Apang ang yara sa sulod sang PAR nga LPA, ulihin na siplatan 170 kilometers na sidlangan sang Virac, Catanduanes. Manubo sa gihapon ang tsansa sini nga mangin bagyo, apang posible nga padayon nga magpalapit ukon maglabay sa Luzon sa mga masunod nga inoras kag inadlaw. Padayon nga magbantay sa updates. Magluwas sa LPA, liwat nga magpaulan ang habagat sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang lapta-laptang ulan sa Capiz, Iloilo, Aklan kag Negros Island Region. Mabaskog ang ulan sa pila ka lugar gani mangin handa sa gihapon sa baha o kon landslide. May tsansa man sang ulan sa iban pang bahin sang pungsod. Mga kapuso, yari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang pamilya ni Tera sa kalibutan magaduda sa iya bag-o nga pangginawi. Matukiban na bala kung sinugid siya. Dinayhan matultulan ni Perena si Tera. Bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre Mondays to Fridays sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungsod.